Amen. Sige po. Madalas po sa atin bilang mga tao, we usually say these words like, there's question we humans always have. Amen? Sino po magsasabi na isa ako doon na madalas marami akong tanong bilang isang tao sa buhay ko, lalo na sa panahon ngayon. Amen? Most of the time, we always ask, why did it happen? Bakit ito nangyari? Paano ito nangyari? And why is it happening? How did it happen? And why is it happening? Amen. We always want to know why. Sino po sa inyo gustong malaman, bakit ganon, bakit ganito, bakit ganyan? Ano nangyayari? Bakit? Or bakit? Amen. May mga question tayo. Amen. So let's read from the book of Job 42 verse 3. Ayan, sabi ko diyan, you ask, who is this who hides counsel without knowledge? Therefore, I have uttered that which I did not understand. Things too wonderful for me, which I didn't know. Amen. Ito po, sa aklat po na ito, sa verse na ito, si Job po ay nakikipag-usap sa Panginoon na marami siyang tanong. At sinagot siya, sinabi niya doon, sinabi ng Panginoon sa kanya, who is this that questions my wisdom with such ignorance? Amen. Tapos, minsan, kaya dumadating tayo sa mga ganung punto, kasi minsan may mga problema, we have trials, problems, minsan trahedya, nag-i-strike sa atin, and Job is like everyone else. Sabi mo, kagaya ko rin si Job. That we try to understand God's ways. Amen. We ask why, we ask what, and how did it happen. Amen. In Job, dito po kasi sa talatang ito, lalo sa book of Job, it is dedicated to Job and his friends na marami silang laging tanong. Amen. They are trying to answer those questions, pero wala silang makuhang sagot. Amen. So sa gabi pong ito, ang aking pong title sa aking i-share sa inyo is a question with no answer. Amen. Sige, sabihin po natin, a question with no answer. Meron na po bang nakaranas dito na para bagang may tanong siya na hindi nasagot? Ng kapamilya mo, ng leader mo mismo, even your pastor, o kaya minsan hindi mo masagot ng pinakamalapit na sa'yo. Amen? So sabi ko dito, sa Job 38 verse 4, where when I laid the foundations of the earth, tell me if you know so much. Ito pong panahon na ito, sumagot ang Diyos kay Job. Sumagot na si Lord kay Job, na sabi, parang itatranslate ko po why in this world would you expect to understand my ways? Diba? Sabi doon, I am the creator and you are my creation. Parang itatranslate ko lang po ngayon na parang bagang sa dami ng tanong, bakit sa mundong ito, gusto mo talaga bang hanapin yung mga sagot? Ako yung creator at ikaw lang yung tinreate ko. Mas alam ng Diyos ang lahat ng bagay kaysa sa atin bilang isang tao. Kaya madalas po, kapag tayo ay nagtatanong sa tao, hindi tayo makakuha ng sagot. Amen? Amen. And meron lang po akong gustong i-share sa inyo tips in how to handle if you don't know what is the answer. Or if you don't get the right answer. Number 1 is be still. May sabi mo sa sarili mo, be still. Amen. Sabi po sa Psalms 46 verse 10, be still, know that I am God. Doon pa lang po, tapos na. Amen. Doon pa lang, sinabi ng Panginoon, pag di mo alam, teka lang, kung medyo millennial style, chill ka lang. Diba? Chill ka lang, alam ko yan, gagawin ko yan, panghawakan ko yan, alam ko yung ginagawa ko. Kasi nga, ako yung creator mo, ikaw yung creation ko lang. Amen? Sabi sa Psalm 62 verse 5, for God alone, O my soul, wait in silence, for my hope is from Him. Sabi po ni David doon, ang pag-asa niya ay ang Diyos. May mga bagay na inaasahan tayo na hindi natin matanggap-tanggap kasi ang totoo, hindi tayo sa Diyos umaasa. Amen? Dapat sabi mo sa katabi mo, sa Diyos ka umasa. Amen? Sabi mo po sa Psalms 37 verse 7, be still before the Lord and wait patiently for Him to act. Ulitin ko po be still before the Lord and wait patiently for Him to act. Don't worry about the people who prosper or fret about their wicked sins. Amen? Wait patiently. Why? Because God will really act on it.
ganito ang nangyari? Wait! Because He is doing something. Maybe He is preparing the best thing for you. Amen po? Amen. Sige, mabilis lang po ito. Pangalawa po is believe. Believe that there's a time for everything. Amen. Sabi sa Ecclesiastes 3 verse 1, for everything there's a season, a time for every activity under heaven. Pag tinuloy-tuloy po natin, sabi doon, a time to born, a time to die, a plant, harvest, kill, heal, tear down, or build up, a time to cry, a time to laugh, grieve, dance, embrace, and turn away, a time to search, and a time to quit searching, keep and throw away. There's a time to be quiet and a time to speak, a time to love and a time to hate. Kaya huwag ka magtaka minsan, medyo ka nakakaramdam ka ng hate. May panahon talagang medyo na-hate. Tingin mo nga sa kaliwa kanan, baka hate mo yan tapos na yung time na yon, love na ngayon. Okay? So there's a time of war and a time for peace. But I will elaborate the verse 6. Sabi po sa Ecclesiastes 3:6, a time to search and a time to quit searching. Minsan marami tayong tinatanong, hinahanap. We keep on searching, we keep on finding, we keep on seeking, but we cannot find. Wala tayong nahahanap. Amen? Marami tayong pinipilit. We even use our own strength. We even make our own efforts. It's not bad. Totoo po yun. If you ginagamit mo yung limitation mo, you exceed your limitation, it's good. Natutunan ko po yung sa church na to. Pag ito lang yung nalalaman mo, exceed mo pa, excel mo pa. Kasi patunay lang yun na hindi ka tamad. But, if that's not from the Lord, amen, kung hindi yun ay para sa kalooban o para sa kaloob ng Diyos, hindi po siya, hindi siya nakabubuti sa atin. Minsan, we do things according to our own strength na lang. Amen? But if we do it with God, with His wisdom, with His understanding, kasama natin ang Panginoon, malalaman natin na ito na pala, tapos na. Time na to stop searching. Kasi si Lord naman ang bahala. Sino magsasabi, Lord, Ikaw na bahala. Ikaw naman sa panahon na to. Hindi ko na alam Ikaw na Panginoon. Amen? Kasi madalas, ang tao po, laging nahuli ang Diyos. Pero sa JTG, laging dapat nauuna ang Diyos. Amen po? Hallelujah. Sabi sa Exodus 14 verse 14, the Lord Himself will fight for you. Sino nagtitiwala? Sino magsasabi, alam ko, ang Diyos ang lumalaban sa akin. Lalo na sa atin sa church ngayon. Wala tayong kayang gawin, mayaman, mas maangat sa atin, wala tayong kayang ipaglaban, pero higit ang Diyos na kayang ipaglaban tayo sa ano pa mang gawa na kaaway. Amen ba? Kaya ito, grabe po talaga si Mami, kanina narinig ko siya, wala kang karapatan na hindi paboran yung sinasabi ko, na hindi gawin yung sinasabi ko. Because she knows who she is in front of God. Alam niya na pag sinabi ito sa Panginoon, Lord, babakakan mo ko. Aside sa tinawag siya bilang lingkod ng Diyos, ginawa niya na kasi. Ginawa niya na yung mga bagay na kapag sinabi niya naman sa Lord, ginawa mo na, it's time for you to harvest. Sabi, di ba, there's a time to plant and a time to harvest. And sa panahon natin ngayon, minsan para ba ito, ang daming tanong, hirap na ako. Paano ba ito mapupunan? Paano ba ito masasagot? Paano kaya may pasukan? Anong mangyayari? Kailangan ng ganito, ganyan. Paano kaya yung pamilya ko? Walang trabaho, nanay ko, tatay ko. Paano? Pero balik tayo sa Panginoon. The Lord Himself will fight for you. And He will even act. Sabi niya, He will act on it. Amen? Sige po, pangatlo. God hears and He answers prayer. Amen? Ito po talaga yung talagang meron na tayo at hindi na mawawala. We believe that God hears our prayers and truly He will answer them. Amen po? Hindi nagsasawa ako po. Dito lang talaga sa church, yung talagang gabi-gabi, may madaling araw pa na don't watch. Hindi tayo magsasawang manalangin. Hindi dahil sa hindi natin nakikita ang sagot, dahil alam natin sasagot ang Diyos. Hindi dahil sa para bagang walang resulta, pero alam natin yung resulta ang mas the best kaysa sa in-expect natin. Hindi tayo magsasawa, patuloy na nanalangin. Amen po? Alam natin, sabi po din sa 1 Peter 3:12, the eyes of the Lord watch over those who do right, and His ears are open to their prayers. But the Lord turns His face against those who do evil. Bilang mga manggagawa, as a servant of God, leaders and workers, ito po, i-emphasize ko dito, those who do right. Yan, sabihin mo sa sarili mo, those who do right. Those who do right. Amen. Okay naman po,
our life is not just about good, better, and best. Diba? Ito lagi ko po itong naririnig. Pag gumawa ka ng mabuti, nakita mo pa. Pag better na, nakita mo best pa. Hindi mo masama yan. That's good. It's okay. But as a Christian, believer, disciple of God, and you are a follower of Christ, you must do what is right. Sabi mo sa katabi mo, do what is right. Amen. Sabi po ni Pastor Glenn, yung preaching niya, yung purpose, yun yung doing the right thing in the Lord. If we already know our purpose in our church, in our family, alam mo yung purpose mo mismo, ikaw, sa buhay mo ngayon, bilang ginawa ng Panginoon, ginagawa mo yung tama. Hindi lamang mabuti, okay po yung mabuti. Better, okay din yan. Best, okay yan. Talagang gusto natin mag-excel pa. Pero yung right thing to do, iba po yun. Amen? It's a different story. Amen? Magkaiba yung good. Okay po yung mabuti, gumawa ng mabuti. Dapat check yan, gawin natin yan. Gawin natin excelente. Pero yung doing the right thing before the Lord, it's a different story. Amen? Alam ko po bilang Kristyano na unawaan natin that we must do what is right before the Lord. Amen po? Amen. And number 4, power to act. Sabihin mo, power to act, but spiritually. Amen. Marami dito, we use our own strength. Sabi ko nga po kanina, we use our own strength. Ginagawa natin lahat. Yung hanggat kaya ng katawan, hanggat di nagkakasakit, sige lang, gawa ng gawa. And I want to share this story sa Nehemiah chapter 4, verse 14, NLT version. Then as I looked over the situation, I called together the nobles and the rest of the people and said to them, don't be afraid of the enemy. Again, don't be afraid of the enemy. Remember the Lord who is great and glorious, and fight for your brothers, your sons, your daughters, your wives, and your homes. Ito pong story na to, maganda to, binasa ko po siya. Sa panahon to, during this season, Nehemiah is rebuilding the wall of Jerusalem. Amen. Meron po ditong mga characters na gusto ko lang din pong i-share. Si Sanballat, he is a rage mocker and he planned to destroy. So habang binubuo, kasi po, bumagsak yung wall na yun, habang binubuo ng mga tao, yung kasama mga Jews, kasama ni Nehemiah, si Sanballat naman, nagpaplano na, binubuo nila, ano bang iniisip nila? Parang ganito yan eh. Gantong-gantong ginagawa ng makawa sa ating ngayon, lalo na sa JPG, sa ating iglesia. Parang, napapalisin ko na yun sila dyan, okay lang yan, hindi naman yung makakatan lupa, ganyan. So, habang binubuo naman ni Nehemiah yung kasama ng mga tao na naniniwala sa kanya, ito si Sanballat ganun ginagawa. Nagpaplano, destroy natin yan hanggat hindi nila magawa yung dapat nila gawin. Si Tobiah naman po is also a mocker and hindi rin siya nagtitiwala na mabubuo ulit yung building. And then rebuild yung wall. Sama na dun yung Arabs, Ammonite, Ashdodites, yan. Lagi sinasabi ni Mami, mga anti-tites, kasama na yan dyan. Kasi dahil sa mga anti-tites medyo nadidelay, pero hindi magkukulang ang Diyos. Amen! Kaya kung hanggang ngayon, medyo kapatid, konti-konti pa yung pagka-tites natin, di pa tayo tapat. We are not yet doing the right thing. Amen! Paalala natin at sarili natin. Baka dahil doon, isa ka sa mas makabilis pa yung kapangangailangan natin sa iglesia. Amen po? So let's move on. Wala naman po anti-Christ dito. Amen? Wala naman po. So, amen. So, move on tayo. Doon sa kwento, may mga workers. Sabi doon, yung mga workers, gawa ng gawa. Kaso sobrang gawa, napagod. Nung napagod, nagsimula nang maging negative. Sa sobrang pagod, siguro naisip na nila na yun na to, imposible na to. Parang hindi na ata makakaya, wala na atang solusyon. May mga prayer warriors din po doon. Kompleto para palang church yun eh. Prayer warriors, kasama ni Nehemiah, they keep on praying and praying to God, asking God's provision, protection. Yun ang ginagawa nila. Tanong mo sa sarili mo, isa ka ba dun sa prayer warrior, sa worker na gawa ng pagod na? Amen? Sabi mo, isa ka sa prayer warrior. And worker pa, pero hindi napapagod. Amen? There are guards who are armed. Armed guards, meron silang mga dalang armor, ready to fight in the battle. Kasi alam na nila na susuburin sila anytime habang binibuild. And other people na kasama, isa pa doon yung, how to pronounce it? Nobles o nobles? Nobles. Nag-aaral po kasi kami. Nag-aaral po kami na yung So, nobles. So, yung mga yun naman, I consider it as a leaders na talagang faithful, all out sa paglilingkod
likod, talagang kasama ni Mami, through thick and thin, through rain or shine. Talagang kahit anong mangyari, nandito kami sa tabi ng Mami. Sila yung mga gano'n na leaders na nag-oversee din. So, and syempre, hindi mo mawala doon si Nehemiah. Amen? Si Nehemiah, siya yung para si Mami, he always prayed, he leads, he encouraged people, and in behalf of the people, siya yung namamagitan sa Panginoon. So, ano pong gusto kong i-share sa inyo dito? Na sana, di ba sabi ko po kanina dito, with the power to act spiritually, sana isa tayo dun sa mga tao na naaasahan talaga ng Mami Bishop. Sana po tayo isa sa mga tao na kapag sinabing, kailangan natin ng simento, amen ako agad. Hindi yung, walang ganito, paano ba yan? Unahin ko muna, ay sige, next time na lang ako magtatest, ay ganito. Marami tayong tanong din. Yan. Kung pwede ka magtanong ng church, magtatanong, bakit hindi ka nagtatest na? Ba't hindi ka nagkakaroon? Ba't hindi ka nagkikita pa? Kung pwede na kami magtanong, lalo na po ang people ng Diyos. But we don't do that because we believe in God's provision. Amen? So, kaya po, sino tayo doon? Sana tayo yung mga guards na armed, ready to fight. Sana tayo yung mga guards na talagang pag sinabing susugod na, we are ready and tayo ay full gear. Hindi yung parang, dala mo lang pat-pat, uwi ka na lang. Amen? Pag hindi ka handa, ano po yung paghahanda? Prayer, Bible, pag-read ng Bible, prayer, you devote yourself, you worship the Lord. It is your lifestyle unto the Lord. Hindi lang dahil nasa loob tayo ng church. Amen po? And ano pa? Sabi po dito, we face enemies in life, whether internal or external. Kaya po spiritually, kasi normally, pandemic di natin nakikita, di ba? Hindi natin alam yung COVID. Andiyan na ba? Baka bit-bit mo na, pero hindi mo mabibit-bit yan dahil talagang sinilid ka na ng Mami. At yung mga wala pong anointing of oil dito, magtaka ka na, baka mabibit yan. Dapat lagi kang may dalang anointing of oil ng Mami kasi talagang sealed and prayed ka. Pag talagang inano mo sa katawan mo, sa mga kamay mo, wala talagang makakapasok sa'yo. Amen? Number 2, we all, at some point, wants to give up. Parang yung mga worker, napagod na. Gawa ng gawa. Una talagang todo tiwala, biglang napagod na. And at some point, parang you want to give up na. And we suffer and we want to know why. Suffer ka na, parang hindi mo na maintindihan. Tayo po, hindi natin maintindihan. Ano ba nangyayari? Pero ito lang po yung sabi doon. But the book in the Bible, which is the book of Job and Nehemiah, it informs us that we cannot always know the reason why we are in this kind of position in life. Amen? Pinapaalala lang sa atin ang book na pag nandyan ka sa posisyon na yan, maaaring hindi mo alam paano makakalabas, bakit binigay sa'yo yan. Pero naniniwala tayo na kaya binibigay ng Diyos sa atin yung dahil alam ng Diyos kaya natin pagtagumpayan. Amen? Kung natutuwa pa ako sinabi ni Tatay na hindi niya kaya, dapat isisekreto na lang niya. And madalas, ganun din po yung mga nag-lead. Minsan parang ang lakas-lakas na lahat ng leader kasi kaya namin to, namin talaga hindi namin pinapakita mahina kami. But there are times in life na talagang magiging weak ka. Amen? Pero hindi ka titigil at hindi ka isa. Amen? One thing pa po, suffering is not always the result of sin. Baka minsan, kasi yung church na yan, ganyan. Tingnan mo, ang daming, yan, mga nagrebelde, di ba? Kasi yung mga ginano nila. No. Suffering sometimes is not the result of sin or mga mistakes na ginagawa natin. And the gospel says, do not give us the answer. The gospel says, it doesn't give us the answers to why we suffer, but they describe how God enters into our suffering and comforts us in the person of Jesus. Minsan talaga walang sagot, pero papasok si Lord dun sa sitwasyon. Minsan may nakausap ako kanina, hindi ko alam kalooban ba yun ni Lord o inalaw ni Lord. Minsan di mo talaga alam ang sagot kalooban ni Lord na talagang yun na yung mangyari o hindi pa naman dapat yung mangyari pero inalaw na lang niya. Parang, di ba medyo magulo yung tanong sa sitwasyon. Pero talagang may minsan sa buhay natin na hindi natin alam. Pero ito po yung pangako ng Diyos. He will really intervene. Makikialam at makikialam siya sa mga anak niya na tapat at gumagawa ng totoo. At yung tama sa kanya. Yun po talaga yung pangako ng Panginoon. Ultimately, the battle is spiritual. Sa totoo lang, yung battle talaga, hindi lang to pang flesh. Kaya kailangan, sabi mo sa katabi mo, mas malakas ang iyong spirito.
kasi magagapi ang iyong laman. Totoo po yan. Kapag mahina ang spirito, mabilis talagang matempt ang laman. Mabilis bumigay. Hindi lang naman lagi sa pagkakasala eh. Minsan sa bigla ka na lang magkakasakit, mentally, nadidepress ka, iba pa ka, kasyama na, naloloka ka. Amen? Marami pang nangyayari hindi mo inaasahan. Kasi bakit? Mas malakas ang laman kaysa sa spirito. But when the spirit is more than the flesh, more than our own mind, our own strength, our own skills, kaya natin pagtagumpay. Amen? Sabi po doon, ano yung kailangan natin when we battle? Amen? A spiritual battle to act, the power to act. We need to have the belt of truth. Yan, alam niyo na po yan. The body armor of God's righteousness, shoes of peace, the shield of faith, and the helmet of salvation. And ito lang po, to end my sharing, paalala natin sa sarili natin, talagang minsan, ito po yung na-realize ko, ang sagot ni Lord is yes, no, and wait. Pero minsan talaga hindi na siya sasagot. May naalala po ako tinuturo lagi ni Pastor Gusam yung Deuteronomy na hayaan na natin ang Diyos kasi may mga hidden things na pang Diyos lang talaga. Kaya mga creator siya, in creation lang tayo. Kaya may mga bagay na pinipilit ko, bakit simpleng bagay, bakit dito size ng mukha ako, size 5, ang tangkad-tangkad ko? Bakit kaya gano'n? Mga basic. Yan na talaga eh. Sino na nag-create niyan? I just want it to be basic po. Alam ko ba, isa sa atin ngayon nahihirapan. Minsan parang hindi mo na alam, hindi mo masabi sa katabi mo kasi alam mo nasa pandemic situation din yan. Minsan hindi mo masabi sa kapatid mo na, bro, nahihirapan na rin ako, kailangan ko rin ng ano. Pero dahil ikaw ang anak ng Lord na nagtitiwala sa Kanya, sumusunod sa Kanya, gumagawa ng tama, alam mo yung buhay mo ay alam mo para sa Kanya, kahit sa kabila ng hirap, tuloy ka lang. I just want to share it to end this with a sharing. Ako ba dumating kami sa punto, lalo na ako, before I went to Australia last, October po ata yun. October before I went to Australia in October last year. Sobrang struggle talaga po ako. And nobody knows that. Kasi po nagkausap kami ng papa ko, and for months, I'm bearing that heaviness. Kasi alam niya naman po yun. So ako lang kasi sinabihan niya. And to think, sabi ko, siya pa yung humingi ng favor na huwag mo sabihin sa mama mo, sa kapatid mo. Sabi ko, bakit ganun? Why is it so unfair na ikaw na nga yung nag-ulang, hihingi ka pa ng pabor sa akin? Kung isipin mo kang hihingi ng pabor kasi dapat ako yung humingi ng pabor sa'yo. Struggle ako that time hanggang umuwi. Okay naman po, okay po yung Australia. Talagang super fun, super enjoy ako doon. Pero after niyan, tuloy-tuloy na hanggang sa, ito na, pumasok ang taon. Yan na, tuloy-tuloy na po yung pagsubok. Pero isang bagay, pinaalala sa akin ni Lord ngayon. Marami akong tanong na hindi nasagot. Pero yung pagtitiwala sa Panginoon, hindi titigil. Yung pagmamahal ko sa Lord, hindi tumigil. At hindi ko alam, sabi ko, Lord, walang sagot until now. Pero ang mahalaga, inayos muli ng Diyos ang pamilya ko. Hindi perfect. Yung sinasabi ko kanina, pumapasok si Lord sa sitwasyon mo, walang sagot, pero ayan na siya. Siya kasi mismo, in the person of Jesus, He is the answer. Kasi sabi ko, kulit-kulit nito, hindi ko talaga alam paano ko maayos. Yung mga iba sa akin, hopeless lang, magkakasawa pa ba? Meron yan, kahit na pandemic na siguro, kaya kailangan lang, di ba? Maraming ganun eh. Amen, hopeless na. Ay, hindi ako hopeless. Sige, may tumaas ang kamay. Hindi, meron yan, kaya ko eh, magkakaroon yan. Di ba? Minsan may mga pagkakataon na hindi mo na alam. Pero ang sagot ng Diyos, higit pa para sa expect mo. Dahil ang sagot mo lang, dahil ba kulang sa pagmamahal? Ganon. Medyo may sentence. Dahil ba kulang sa pagmamahal? Dahil ba LDR? Long distance relationship? Yung mga ganun. Pero hindi, kasi gusto pala ni Lord, inalaw niya yung mga bagay na yun dahil makikita ko ngayon na buong pamilya ko naglilingkod sa Panginoon. May mom, my dad, brother ko. Ayun, nadagdagan kami ng Lucas. Ayun, magdadagdag pa kami marami pa para sa worship team. Yan, diba Brad? Handa ka na. Hindi, ako naman kung magdadagdag daw. So yun, diba? So marami sabi ko, Lord, parang yung December na parang masaya ng Pasko, akala ko makakaroon ako ng broken family. Pero totoo yun, I gave up. Nag-give up talaga ako. Sabi ko, ayoko na. Bahala na kayo dyan. Kayo na lang. Kung gusto nyo, bahala ka. Ikaw ba, bahala. Kung gusto basta ako, masaya na ako. Bubuo ko sa rin kong pamilya na hindi magiging kagaya ng ganyan. Pero pinatunayan ni Lord na lahat ng paglilingkod ko, ni mama ng kapatid ko, hindi nawala ng kabila. Kaya
papuri. Amen.